Dear Kabarangay, magandang araw sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako si Jigs, 25 years old. Nagtatrabaho bilang isang virtual assistant. At isa sa mga libo-libo ninyong listeners na nakatutok araw-araw para sa inyong mga magagandang kwento na talagang tagos sa puso. Lumaki sa hirap ang mga magulang namin. At ang nanay namin ay high school lamang ang natapos. Samantalang ang tatay ay vocational lang ang nakayanan. Pero dahil masipag at madiskarte sila, at sinuwerte din naman dahil walang matinding suliranin na dinanas, ay kahit na papano ay gumaan naman ng kaunti ang buhay namin. Si tatay ay isang aircon technician. At ang nanay naman namin ay magaling sa sales. At lahat na ata ng produkto ay nabenta na niya. Make-up, gamot, pagkain, at maski nga lupa ay nakapag-ahente na rin siya. At dahil doon ay nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. At ngayon, sinuwerte din na makakuha ng trabaho bilang virtual assistant sa isang kumpanya na nakabase sa ibang bansa. Ngunit kung anuman ang swerte na inabot namin sa usaping pinansyal, ay parang nabawi naman sa kamalasan dahil sa ugali ng kapatid ko. 5 taon ang agwat ng edad namin ni Junel. Pero di tulad ko, ay hindi nakatapos ng high school ang kapatid ko dahil sa katamaran. At ang isa pang masaklap diyan, ay parang may sakit na nga ang kapatid ko. Ang pagiging klepto. Bukod sa medyo malayo kasi ang agwat namin, ay magkaiba pa kami ng ugali. Sa tingin ko ay may kinalaman din diyan ang pagpapalaki na ginawa ng mga magulang namin kay Junel. Ilang beses kasing nakunan si nanay pagkatapos kong ipanganak. Kaya nang isilang si Junel ay tuwang-tuwa sila. To the point na medyo parang na-spoil na nga nila ang kapatid ko. Tulad na lang 10 years ago, kakauwi ko lang galing sa pakikipaglaro ng basketball. Nang kunin ko sa taas ng aparador yung cellphone ko ay napansin ko kaagad na basag ang screen nito. Si Junel kaagad ang naisip kong salarin kung bakit nabasag ang cellphone ko dahil siya lang naman ang nangingialam ng hindi kanya sa loob ng bahay. Kaagad ko siyang pinuntahan sa kwarto niya at kinumpronta pero hindi siya umamin. Wala raw siyang alam sa binibintang ko. Hanggang sa narinig kami ni nanay at dahil sa galing ni Junel magsinungaling ay siya pa ang pinagtanggol ni nanay. Aaminin ko na lumaki akong iniisip na ang paborito ng aking mga magulang ay ang aking nakakabatang kapatid. Kapag ako kasi ang nagkakamali, siguradong pagsasabihan ako at sasawayin. Pero kapag ang kapatid ko ang nagkamali, kahit maraming beses na, ay sasawayin siya pero saglit lang. At kung minsan nga parang pinapabayaan na lang. Hindi ko alam kung dahil ba pagod lang silang sumaway at magalit sa kapatid ko dahil hindi naman to nagpapatalo kahit kailan. O kung dahil ba mas paborito lang talaga nila ito sa akin. Kapag kami naman ang nagkakabanggaan ng kapatid ko, matik nang sasabihan ako na huwag ko nang patulan dahil ako ang nakakatanda. Pero dahil sa ginawa nilang iyon ay parang palaging ang kapatid ko tuloy ang nananalo tuwing magtatalo o mag-aaway kami. Kaya parang nawalan na rin tuloy ito ng paggalang sa akin na kuya niya. Dahil alam niya na kahit na anong mangyari, siya ang papanigan. Dahil sa alam niyang siya ang bunso at ako ang mas dapat na mature. May pangyayari pa na hindi ko makakalimutan.
Nangyari ito 8 years ago, Sabado ng hapon. Tandang-tanda ko pa dahil kakatapos lang ng birthday ko. Mga 2 araw pa lang ang nakakalipas. Nabawasan kasi ng 500 pesos ang laman ng wallet ni nanay. Ako ang unang kinausap ni nanay na kung may kinuha raw ba akong pera. Hindi ko naman ugali ang manguha ng hindi akin kaya sinabi ko ang totoo na wala akong alam sa sinasabi niya. At baka si Junel ang kumuha. At nang dumating si Junel, kaagad ko siyang tinanong kaso tulad ng dati, magaling itong magpalusot at magsinungaling. Hanggang si nanay na mismo ang sumuko na baka namali lang daw siya ng bilang. Pero malakas talaga ang loob kong si Junel ang kumuha. At kaya lang sinabi ni nanay yon ay para hindi ko na pagbintangan ang kapatid ko. Kung dati nakagawian lang nito ang manguha ng mga barya sa bahay o kung hindi man ay hindi na magsoli ng sukli, sa edad na 12 anyos ay natuto na ring mangupit o magnakaw ang kapatid ko. At kahit na wala akong pruweba, nung mga panahong yon na si Junel ang nanguha dahil na rin sa mga sumunod na parehong mga insidente na nangyari sa bahay namin, ay naging sigurado na talaga ako na siya ang nangupit sa wallet ni nanay. Pagkatapos kasi noon ay ilang beses ko na rin nahuli itong si Junel na pumapasok sa kwarto ni nanay kapag walang tao. At dahil may sarili naman kaming kwarto na magkapatid, wala namang dahilan para pumasok siya sa kwarto nila. Pero nung kinuwento ko yun kay nanay ay pinagkibit balikat lamang niya ito. At nang tahasan ko siyang tinanong kung nawawalan ba siya ng pera, ay sinabi niya lang na hindi naman. At huwag ko na raw pag-isipan ng masama ang kapatid ko. Sa totoo lang, tingin ko ay kaya rin lumaki ang magaspang na ugali ng kapatid ko ay dahil kinukonsinti ng mga magulang ko ang mga masasamang ugali nito nung bata pa. Toddler pa lang kasi ay talagang makulit, aligaga at may pagkamatigas na ang ulo ng kapatid ko. Pero dahil bata pa siya noon at cute pa, sa halip na sawayin, ay parang aliw na aliw pa sila. Tulad ng pagkaaliw ng iba naming mga kamag-anak, kapag sumasagot ito ng pabalang sa mas matanda sa kanya, o kaya'y kapag napapaaway o may kabulastugan itong ginawa, ang cute daw kasi. Bata pa lang, parang matanda na kong magsalita at umasta. In short, siguro ay sa murang edad ng kapatid ko ay tumatak na sa isip niya na nakakatuwa sa ibang tao kapag bastos ka at walang modo. Sa katunayan, kapag may mga bisita o kaya kapag may pinupuntahan kaming birthday o reunion ay palagi pa kaming nakukumpara ng kapatid ko. Ako raw ang tahimik at masipag sa school. Pero ang kapatid ko naman daw ay ang brusko at siga. At may isa nga akong tiyuhin na humirit noon na wala na raw palang iisipin pa ang mga magulang ko. Dahil ako raw ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Samantalang ang kapatid kong bunso ay pupwedeng maging pulis na maging tagapagtanggol nila. Kaya lang lumipas pang mga panahon at lumipas na rin ang pagiging bata at cute ng kapatid ko. At ang naiwan na lang ay ang kanyang pagiging pasaway at matigas ang ulo. Mula sa pagiging cute ay naging isa na lang itong malaking konsumisyon. Isang araw napansin kong pumasok ang kapatid ko sa kwarto nila nanay. Alam kong mangungupit na naman ito kaya sinundan ko at inihanda ang kamera ng cellphone ko. Huli ka ngayon! Pangbubulag ako sa kapatid kong kinukunan siya ng video. Hoy! Anong ginawa mo? Gulat na sigaw niya at tinangkang agawin ang cellphone na hawak ko. Di binibidyohan kita sa akto. Wala ka nang kawala. Magnanakaw ka? Seryosong sambit ko. Hindi ako magnanakaw. Pagsisinungaling pa niya.
Hindi magnanakaw? Eto oh, kitang-kita sa video na hawak ko ang wallet ni nanay. Pananakot ko sa kanya. Sinabihan ko pa siya na wala na siyang kawala hanggang sa sinubukan uli niyang agawin ang cellphone ko. Mahigpit ang pagkakahawak ko kaya hindi niya ito nakuha. Ang di ko lang inaasahan ay nang kagatin niya ang daliri ko kaya nabitawan ko ang cellphone. Naagaw niya ito at biglang binalibag sa semento. Wasak ang cellphone ko. Dahil sa inis ay nabatukan ko siya. Wala akong pakialam nun kahit umiyak pa siya. Gusto ko pa siyang suntukin dahil sa sama ng loob ko kaso dumating na si nanay. Noon ay kaagad nagdrama si Junel. Humahagulgol siya sa harapan ni tatay. Nang tanungin ako ni tatay kung anong ginawa ko sa kapatid ko, sinabi kong totoo na nahuli ko ang kapatid ko sa akto na nagnanakaw at na-videohan ko ito kaya inagaw niya ang cellphone ko at binalibag. Kahit may ebidensya na ay hindi pa rin umamin si Junel. Imbes ay lalo pa itong umiyak kaya inawat na kami ni tatay. Pareho kaming napagalitan ni Junel. Pero hanggang sa huling pagkakataon ay hindi talaga ito umamin sa ginawa niya. Sobra ang galit ko talaga noon sa kapatid ko. Lalo pat binasag pa ang cellphone ko na napakarami ng mga picture at mga alaala na nakasave. Ang masaklap pa niyan ay pinag-ipunan ko ang cellphone na yon gamit ang tinipid kong baon. Pero sa isang iglap ay nawala ito nang dahil pa sa kapatid ko. At siguro nga sa puntong iyon ay nalaman na talaga ng mga magulang namin ang pagnanakaw ni Junel. Kahit pa hindi talaga ito umamin. O baka naman noon pa nila talaga alam. Pero dahil nahuli ko na, ay napilitan silang harapin. At siguro pampalubag loob na rin sa akin, ay binili na lang din nila ako ng bagong cellphone na katulad nung binasag ni Junel. Pero kahit pa ganoon ang ginawa ng mga magulang ko, ay hindi ito naibsan ang galit ko sa kapatid ko at ang hinanakit ko sa kanila. Sa paglipas ng panahon ay lumala na nga ng lumala ang pangungupit ng kapatid ko. Alam kong hinahayaan na lang ng mga magulang ko ang pangungupit sa kanila ni Junel. Ginawa nila ito dahil sa takot nilang baka sa iba pa magnakaw ang kapatid ko. Kasi kung sakali, nakakahiya yun. Pero bukod pa sa ugali niyang yan, ay kasabay pa noon ang pagkapariwara ng buhay niya. Ilang beses na itong naging repeater nung elementary dahil sa palaging bagsak sa mga klase niya. At nang maitawid naman niya ang elementary ay naging pasaway din lalo nung high school. Lalo pat wala na kasing ibang tumanggap sa kanya na eskwelahan kundi yung pribado na naging bagsakan din ng ibang mga estudyanteng pasaway at may mga pangit na record sa mga eskwelahang pinanggalingan. At dahil dito ay napabarkada din itong si Junel sa mga masasamang impluensya sa eskwelahan. Kaya't ganun din ang kinalabasan. Kung hindi repeater, na-office dahil sa away. At dahil napilitan na nga rin na i-enroll ng mga magulang ko sa isang pribadong eskwelahan nung high school si Junel, ay nadagdagan patuloy lalo ng gastos ang pamilya ko. Mabuti na nga lang din at talagang madiskarte si nanay at tatay. At sa mga panahong yun ay gumanda rin naman ang kita ni nanay sa mga maliliit niyang negosyo. Pero hindi ko maalis sa isip ko na mas magaan sana ang buhay namin. At mas hindi sana mahihirapan sina nanay at tatay sa pagtatrabaho kung naging matino ang kapatid ko. Ngunit lahat ng pagsisikap ng mga magulang ko ay napunta rin sa wala. Ang lahat ng pag-asa nila sa kapatid ko na magbabago pa ay nabasura lang dahil hindi na rin naman ito nakatapos ng high school. Lalo pang lumala ang kapatid ko nang mahumaling sa video games. Dati sa mga internet cafe at nang nauso na nga ang mobile games ay doon naman nahumaling.
Buong araw, walang ginawa ang kapatid ko kundi ang maglaro ng maglaro. At ang mga magulang ko naman ay parang nawalan na rin ng pag-asa sa kapatid ko at pinabayaan na lang ito na mabuhay ng parang tambay sa bahay. At habang tumatagal nga, ay palaki ng palaki ang kinukupit ng kapatid ko. At umabot na nga sa punto na nasanay ng mga magulang ko sa pangungupit nito ng pera sa kanila. Hanggang sa nag-iiwan na sila ng isang wallet na may pera. O kung hindi man ay nag-iiwan ng pera sa bulsa ng pantalon o shorts para doon na lang kukuha ang kapatid ko. Isang umaga narinig kong nag-uusap sina nanay at tatay. Nang hihinayang si tatay dahil nawala sa pinagtaguan niya yung 5,000 ipon niya. Nagsisihan pa silang dalawa. Ba't daw kasi nag-iwan si tatay ng pera alam na nga niyang nangunguha si Jonel. Noon na nga hindi na ako nakatiis na sumabat sa kanila. Punong-puno na kasi ako. Kinumpronta ko ang mga magulang ko dahil sa pangungunsinti nila sa pangungupit ng kapatid ko. Sinisi ko sa kanila kung bakit naging ganon si Jonel. Na kung hinigpitan at pinapagalitan lang sana nila ay may pag-asa pang magbago pero hinayaan lang nila. Kaya ngayon parang wala nang pag-asang magbago ang kapatid ko at palala ng palala pa ang ginagawa niya. Hindi na rin nakasagot ang mga magulang ko. Kahit na nagilty ako dahil napagtataasan ko na sila ng boses at alam kong nasasaktan ko na rin sila sa mga nasabi ko tungkol sa pagpapalaki nila kay Jonel at pati na rin sa mismong kapatid ko. Ay alam kong tama lang yon na nagpahayag ako sa kanila ng nararamdaman ko. Lalo pat sigurado ako na ako ang nasa tama. Kahit saan nyo tingnan, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Kaya so anak, kapatid, kadugo, o mahal mo pa yan sa buhay, kung may pagkakasala ay dapat panagutin. Hindi lang pagsabihan, kundi panagutin. Pero ang mga magulang ko, hindi na nga kayang panagutin ng kapatid ko sa mga kasalanan niya, ay tinamad pa sila na pagsabihan ito. At awa naman po ng Diyos ay parang nagka-epekto rin ang ginawa kong pagsasalita kina nanay at tatay. Matapos kasing nawalan ng 5,000 si tatay ay kinumpronta nila si Jonel at kinumpronta nila at tinanong nila kung may kinuha ba itong pera sa kwarto ni nanay. Pero syempre ay hindi umamin ang kapatid ko. At dahil wala naman pong pruweba, ay wala na ring nagawa si nanay at tatay kundi ang magparaya na naman sa kapatid ko. Dahil pagod na talaga ako, naisipan ko nang mag-install ng CCTV sa loob ng bahay namin. At wala pang 2 linggo ay nagamit ko na kaagad ito. Nawala kasi ang laptop ko sa bag na lagayan ko. Natanong ko si nanay kung nakita ba nila. Kaso hindi raw. Ang sabi ni nanay, baka na-misplace ko lang. Pero wala talaga. Hanggang nabanggit kong baka kinuha ito ni Jonel. Kaso pinagtanggol pa nga ni nanay si Jonel. Oo, nangungupit daw ito. Pero hindi nagnanakaw ng gamit. Mabuti na lang ay nakakonect sa cellphone ko ang CCTV. At doon ko na nga napatunayan na si Jonel ang kumuha. Halos hindi pa makapaniwala si nanay sa ginawang pagnanakaw ni Jonel sa laptop ko nang ipakita ko sa kanya ang laman ng video. Nay, ayan, huling-huli na. Pumasok si Jonel kaninang umaga nung nasa CR ako. Ayan o, huling-huli na. Kinuha niya sa bag yung laptop ko. Nanginginig sa galit na sambit ko. Kakausapin natin ang kapatid mo pagbalik. Hindi na rin mapakaling saad ng nanay ko. Paano kung naibenta na niya yon? Mapapatay ko yan. Galit pa rin saad ko. Jigs, huminahon ka.
Laptop lang yun. Pagtatanggol pa niya sa kapatid ko. Laptop lang? Lahat ng trabaho ko andun na. Hindi lang laptop ang ninakaw ng kapatid ko. Mismong kabuhayan ko ang ninakaw niya. Hindi ko na ring napigilang galit ko sa nanay ko. Nanlumo ako ng husto nung mga oras na yon. Iba pa rin pala kapag nakita mo mismo sa sarili mong mata kung paano ka naloko ng isang tao. At sigurado rin ako na ganun din ang nararamdaman ng mga magulang ko nang nakita nila sa mismong mga mata nila ang nakunan ng CCTV, ang mismong pagnanakaw ng anak nila sa isa pa nilang anak. Buong araw naming hinintay na bumalik si Junel pero wala. Hindi ito umuwi. Siguro sa puntong yon, alam niya na wala na rin naman kaming iba pang pagdududahan kundi siya lang. Lalo pat kakawala lang ng pera ni tatay. Wala pang 2 linggo ang nakakalipas. Nang kinagabihan ng pagnanakaw ni Junel ng laptop ko ay narinig ko si nanay na umiiyak sa kwarto nila at inaalo ni tatay. Sa totoo lang ay naawa ako sa mga magulang ko sa puntong yun. Kumbaga, kung buong buhay ko ay nagtanim ako ng galit sa kanila. Sa puntong yun ay parang biglang naglaho ang lahat ng yun. At bigla akong lumambot at naawa. Gayunpaman ay lugmok na lugmok din ako ng mga panahong yun. Dahil nga sa trabaho ko bilang virtual assistant ay naroon ang lahat ng files ko. At kailangan ko talaga ng personal na laptop para sa trabaho ko. Siguro mabuti na lang din at hindi kaagad umuwi ang kapatid ko nung araw na yon. Dahil hindi malayo na may magawa din ako sa kanyang pagsisisihan ko balang araw. Lumipas ang 3 araw at hindi pa rin umuwi ang kapatid ko sa bahay. Cannot be reached pa rin ang cellphone niya. At lahat ng mga kakilala niya na medyo kakilala din namin ay kinuntak ko para hanapin siya. Pero walang may alam sa kanila kung nasaan ito. At dahil hindi rin namin masyadong kilala ang mga kaibigang yun ni Junel, ay hindi namin alam kung nagsasabi ba sila ng totoo o pinagtatakpan nila ang kapatid ko. Pero isang araw pag uwi ko galing sa internet cafe kung saan pansamantala na lang muna akong nagrenta para magkatrabaho, ay bumulaga sa akin si Junel na kumakain sa bahay namin kasama sina nanay at tatay. Nagdilim ang paningin ko nang makita ko si Junel ng araw na yon sa aming hapagkainan at kasama ang aking mga magulang na wari mo'y walang nangyari. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kanino ako mas nagalit noon. Sa kapatid ko na nagnakaw ng laptop ko o sa mga magulang ko na nagpabilog na naman ng ulo sa sinungaling kong kapatid. Ang kwento niya sa mga magulang namin, kaya raw niya kinuha ang laptop ko ay dahil na-scam siya. Gusto raw sana niyang magtayo ng maliit na negosyo. Magre-resell ng mga rubber shoes na imported. Ang dami na raw niyang nakuha na kliyente. Pero dineposito na raw niya yung pera. Tinakbuhan na siya. Kailangan na raw niya ang pambayad dahil pinagbabantaan na siya na kung hindi may babalik yung pera ay buhay niya ang kapalit. Para sa akin, hindi ka panipaniwala ang kwento ni Junel. Sino namang magbabanta sa buhay niya? Yung mga customer niya? Sinong hunghang ang papatay ng tao para lang sa sapatos? Napakaraming butas at pang teleserye ang kwento. Ewan ko ba sa mga magulang ko? Ang dali nilang maniwala. Pero ako, hinding-hindi. At dahil sa galit ay binantaan ko siyang kakasuhan ko siya. Nakiusap pa nga ang mga magulang ko na maniwala sa kapatid ko pero hindi ko sila pinakinggan. Dahil hindi ako maloloko ng isang katulad ni Junel. Ang duda ko noon ay siguro ay pinanglakwat siya o pinambisyo nila yon ng kanyang mga kabarkada. O kung hindi naman,
ay baka pinatalo niya lang sa mga pustahan sa mga games niya. Sa dalawang yun lang naman kasi umiikot ang buhay ni Junel eh. Sa mga kabarkada at sa paglalaro ng games. At kaming pamilya niya ay alkansya lang ang tingin niya. Sa tingin ko nga rin ay alam din ng mga magulang namin na puro kasinungalingan lang naman ang mga kwento nito. Pero pinabayaan lang nila dahil ang mahalaga lang naman siguro ay nakauwi at nasa piling na nilang muli ang kanilang bunso. Nang nagbakaawa pa si nanay at huwag ko nang kasuhan si Junel sa pagnanakaw nito ng laptop ko, ay doon ko na-realize kung sino talaga ang mas mahal at paborito nila. Dahil pagod at sawa na ako sa mga nangyayari sa bahay, ay nagdesisyon na akong mangupahan na lang. Sa galit ko sa kapatid ko ay ayoko na siyang makita o makasama pa. Baka kasi kung ano pang magawa ko. Isang araw, pinuntahan ako nila nanay at tatay sa tinutuluyan ko. Hindi pa man nila sabihin ay alam ko na ang pakay nila. Yun ay ang pakiusapang huwag nang ituloy ang balak kong kasuhan ang kapatid ko. Pero hindi ako nagpatinag sa makaawa nila. Sinabi kong itutuloy ko ang kaso at sa Lunes ay ibablatter ko na sa barangay ang kapatid ko. Sinabi ko pang mas malakas ang laban ko dahil may ebidensya ako. Jigs, naririnig mo ba ang sarili mo? Gusto mo ba talagang makulong ang sarili mong kapatid para dun lang sa laptop mo? Makaawa pang saad ni nanay. Nay, hindi nyo talaga makuha ang pinanggagalingan ko eh. Hindi lang tungkol sa laptop ko to. Tungkol ito sa paninindigan. Tungkol ito sa tama at mali. Tungkol ito sa hustisya. Hustisya na kailanman na hindi ko naramdaman sa pamilya natin. Mga bata pa lang kami, ako na ang palaging nagpaparaya dyan kay Junel. Ako na ang palaging nag-a-adjust kapag inaatraso niya ako. Ako na lang ang palaging umiintindi. Kung kayo, kaya nyo na magpikit mata dyan sa mga pagnanakaw at pagsisinungaling ni Junel. Ako, hindi. Hindi na, itay. Buong buhay ni Junel, bata pa lang yan, pinalaki nyo na sa layaw at kinunsinti. Sa halip na gabayan at ituwid sa pagkakamali niya, kayo pang nagpakontrol at nagsususog sa bisyo niyang pagnanakaw. Hindi ko na napigil ang sambit ko. Jigs, tama na. Sita ni tatay dahil humahagulgol na si nanay. Nay, tay, nagpalaki kayo ng halimaw. Pero hindi ako papayag na pati ako kontrol-kontrolin at magpa-under sa kanya ngayong ako na ang biktima niya. Sige na ho, umuwi na kayo. Pakiusap na sambit ko. Umuwi na bigo ang mga magulang ko na masuyo ko. Hindi ko nga alam eh. Pero tila yung pagpunta ni nanay at tatay sa nilipatan kong bahay ang mas nakapagpalaki ng galit ko at pagpapasya ko na turuan na talaga ng leksyon ang kapatid ko. Sa pagpunta nila ay malinaw naman na ang motibo nila ay pagkasunduin kaming magkapatid na para bang away bata lang yon. Pero hindi na kami mga bata. At dahil sa pangungunsinti ng mga magulang ko kay Junel, sa habang panahon, hanggang sa pagtanda tuloy nito ay hindi na niya natutunan ang mga bagay at asal na dapat noon pa lang nung bata pa kami ay natutunan na niya. At kung meron man siguro akong natutunan dahil sa halos 2 dekada kong pagiging saksi sa ginawang pagnanakaw ng kapatid ko sa mga magulang namin, ay dapat hindi rin siguro ako nagbulag-bulagan dati. Maaring mas matatanda si nanay at tatay, pero hindi ibig sabihin na sila ang mas malakas, mas mature at mas mulat. At tila tinanggap nila na habang buhay na silang gugulangan ng kapatid ko. Kaya tinuloy ko ang pagpapablatter sa kapatid ko. Kahit na alam kong masasaktan ng mga magulang ko. Pero in the end ay
Pinagkasundo na nga lang din kami ng barangay. Bagay na alam ko naman ng mangyayari din. Pero ang mahalaga sa akin ay ang magka-record si Junel. At nang maramdaman naman niya na may consequences sa totoong buhay ang mga pagsisinungaling at pagnanakaw niya. Magdadalawang taon na rin ang lumipas mula nang nangyari ang insidenteng yon sa aming pamilya. Hanggang ngayon ay nakabukod pa rin ako sa mga magulang ko. At hanggang ngayon ay si Junel ang kasama pa rin ni nanay at tatay. Alam kong hanggang ngayon ay may tampo pa rin sa akin ang mga magulang ko. At paniguradong talagang galit pa rin sa akin ang kapatid ko. Pero kahit ako rin naman, ay napakasakit din sa akin ang nasaktan ko sila. Ngunit umaasa pa rin ako na balang araw ay makita rin nila ang halaga ng aking ginawa. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbabasa. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Jigs.